Samantala, dumaan man sa matinding unos, hindi pinalampas sa mga nakaligtas sa bagyong Yolanda na nakatira sa Tent City sa Pasay ang pagsalubong sa bagong taon. Nangungulila man sa mga nasawi o nawalay na kaanak, idinaan na lang ito sa simpleng salo-salo. Bitbitin nila ang pag-asa ng pagbangon sa darating na taon. Narito po ang aking report. Itong araw na ito, isang taon ang nakakaraan. Sinalubong ng mga taga Leyte ang bagong taon sa kanilang mga tahanan kasamang kanilang pamilya. Pero ngayong taon, heto sila. Hinaharap ang tila isang ordinaryong araw lang. Walang tahanan at ang ilan, wala ng pamilyang uuwian. Sina Joel Palyares at Jenilyn Petilla. Unang New Year sana nila bilang mag-asawa matapos ang 8 taong pagsasama. Pero ang takdang araw sana ng kanilang kasal noong November 16, naudlot dahil sa bagyong Yolanda. Ang kanilang bahay sa Palo, Leyte, nabura matapos iwas-iwas ang malakas sa hangin ni Yolanda. Maging ang katedral ng Palo na pagdarausan sana ng kanilang kasal, halos wala ring natira. Ipinagpapasalamat nila na lahat sila, ang 3 anak at ang ika-4 na ipinagbubuntis niya ay nakaligtas sa trahedya. Pero sa mga araw na tulad nito, di maiwasang maisip nila ang mga naiwang kaanak sa Leyte na hanggang ngayon hirap na makabangon. Katulad nga yung Pasko na dito kami tapos may kapatid kami doon. Siyempre parang sabi ko, kami may makakain, sila wala. Anong plano po nila ngayong New Year? Sabi po nila, parang hindi naman po sila, gusto nila din mag-celebrate pero yung iba ayaw din naman po magpakasaya. Kaya matutulong na lang daw. Bakit daw po? Medyo namimiss din po nila siguro yung lugar nila doon sa Palo plus yung mga nasawi po nilang mga kaanak. Gayunman, simpleng salo-salo ang ihahanda nila mamaya. Nagaling din sa kabutihang loob ng mga patuloy na nagbibigay ng tulong sa kanila. Ang handa pang medianoche, fruit salad at macaroni. Ang DSWD maghahanda rin ng pansit para may mapagsaluhan at meron din mga food packs na ipinapadala ang ilang pribadong organisasyon at individual. Si Jennifer Tanyahura namili naman ng mga sahog pang spaghetti na lulutuin, hindi para sa kanya, kundi para sa mga kasama niyang sasalubong sa bagong taon sa Tent City. Namili rin siya ng mga bilog na prutas tulad ng naagawian daw nila sa kanilang tahanan sa Tacloban. Yun nga lang, hindi na niya kapiling ang pamilya sa pagkakataong ito. Namatay ang mga magulang at 2 kapatid ni Jennifer sa bagyo at tanging siya lang ang nakaligtas. Yun nga lang ang pinagkaiba ngayon kasi yun nga, mag-isa na lang ako kaya binabaling ko na yung yung attention ko sa mga bata. Yun, naging masaya rin naman ako kasi nakakapagpasaya din ako sa mga bata. Pasko at New Year, first time ko na walang kasama. Ito na lang ng mga bata. Sa January 5, sisimulan na ang Balik Probinsya program para sa mga nasa Tent City. Karamihan sa kanila handang harapin ang hamon ng muling pagbangon ng kanilang buhay. Bit-bit ang bagong pag-asa. Maghanap ako para mabuhay yung mga pamilya ko, lalo na kung mag-tricycle driver o kaya mag-butcher dito dun sa amin. Sana pag umuwi kami, kung mayroong tumulong sa amin na para mananap buhay, yun na lang. Pero si Jennifer mag-isang haharapin ang bukas at sa ngayon, tanga niya ang mga biniling stuffed toys para kahit papaano'y maramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Kasi wala na akong pamilya na uwian dun. Gisa na lang, ito na lang manatili sa Manila, tapos maghanap ng magandang mapapasukan na trabaho. At hiling ko rin naman kasi ngayon na makapagpatuloy ng pag-aaral. Hindi birong unos ang pinagdaanan at patuloy na pinagdaraanan na marami nating kababayan bunsod ng malalaking trahedya ng 2013. Habang tayo nagsasaya, kapilang ang ating mga mahal sa buhay, hiling nila'y isama sila sa ating panalangin at patuloy tayong makiisa sa kanilang pagbangon.